Isang kagalakan na tumayo dito sa inyo, mga kabahagi ko sa Panginoon. At alam nyo ba na napakahirap na tumayo sa inyo kasi hindi tayo ordinaryong nilikha. Amen? Amen. Tayo ay kabahagi ng ating Panginoon. Amen. Sandali. Praise the Lord. At kasama ko nga pala yung nandiyan na ba yung aking ex-girlfriend? Doon sa likod. Yung ex-girlfriend ko, siya yung aking asawa ngayon. Amen? Thank you, Lord. At challenge ko kung sino makakahula nung title ng preaching ko sa umaga. Mayroon naman kayong clue. Sino makakahula, isasama ko sa Bicol bukas. Oo. Hallelujah. So, tingnan muna natin. Sa verse 1, sabi doon, nung angel, ginising si Zacharias. Amen? Mayroon bang gising akong kausap ngayon? Amen! Sabi doon, and wake me as man. Mahirap lumingon out of his sleep. So si Zacharias, ginising siya ng angel mula doon sa kanyang pagkakatulog sapagkat ang ibibigay sa kanya ay vision. Walang vision na tulog. Lahat ng vision ay gising. Amen? Hallelujah. Next. At ang sabi doon, dalawa yung pinakita kay Zacharias. Sabi doon, pinakita sa kanya yung golden stick. Alam mo yung golden stick? Sa Revelation 1:12, ito yung lamparang ginto. And I have looked and behold, a candlestick of all gold. Pure. Can you say amen? Ito yung unang pinakita kay Zacharias at ang pangalawang pinakita sa kanya sa verse 3. Ayan, tama na yan. Ano yung mga nakita mo? Sabi ni Zacharias, I said, no, my Lord. Hindi niya maintindihan yung nakita ni Zacharias. Kaya sa umaging ito, tayo ay bukod tangi na pinagpala sa biyaya ng Diyos upang malaman natin kung yung nakita ni Zacharias. Are you ready, saints? Amen! Praise the Lord. Next, puntan muna natin yung guidance ng ating propeta. May kilala ba kayong propeta sa huling panahon? Yes. Sabi ng propeta, hindi si Brother Tony ang nagsabi, these candlesticks, yung lamparang ginto na pinakita sa iyo, ito ay representation ng ano daw? Jewish and Gentile church. Meron ba mga Gentile ngayon? Pero tayo ay spiritual na Hudyo. Amen? Amen. So, pinakita yung kahulugan pala ng candlestick ay representation ng Jewish at church. Gentile, spiritual Israelites. Meron ba akong kausap na spiritual Israelites? Amen. Hallelujah. Tuloy tayo. At ang iyong sabi naman niya, Zacharias, yung lamparang ginto ay tumutukoy sa simbahan, pero yung dalawang kahoy sa left and right, ito ay nagre-represent ng, ano daw? Old and New Testament. So yung candlestick, represent ng church, yung olive trees, represent ng Old and New Testament. Praise the Lord. And of course, yung oil typifies the Holy Ghost. Amen? So tatlong karakter ang ipinakita, yung lamparang ginto, yung Old and New Testament, at saka yung Holy Ghost, hindi nawala doon sa pangitain. Can you say amen? Amen. Thank you, Lord. Next. So punta na natin si Zerubbabel. Who thou art, great mountain? Question mark. At
ang sabi dito, thou shall become a plain. Kailangan mong patagin ka. Bago makuha yung headstone, bago lumapat yung headstone, yung great mountain, kailangan patagin. Amen? At kapag mayroon kayong folios o mayroon kayong message o sa Biblia, kapag piglik nyo yung plain, ang lalabas sa Greek lexicon, uprightness. Pag tinagalog mo yung uprightness, ang sabi doon sabi ni Webster, pagka matuwid. Pero ba akong kausap ngayon na matutuwid na ngayon? Amen. Hallelujah. Then, next, bago dumating yung New Testament, mayroon ulit isang prophecy sa Isaiah chapter 40 verse 4, at ang sabi kay Isaiah, every valley shall be exalted. Lahat ng patag ay kailangan siyang mataas. Every mountain and hill shall be made low, and crook shall be made straight, and the rough places plain. Mabasa natin sa Isaiah 43, makita nyo na lang. Then, ito mga kapatid ay hindi ito tumutukoy sa literal na valley, hindi tumutukoy sa literal na bundok, ito ay tumutukoy sa laman. Hello saints? Lucas chapter 3 verse 6, kung mababasa nyo, ito ay tungkol sa scripture para kay John. John the Baptist, pero sabi sa Lucas chapter 3 verse 6, and all flesh shall see the salvation of God. Sino yung mga laman sa panahon ni John? Hallelujah. Sino yung mga laman? Sino yung mga tao na nakatagda pagdating ni John? Every valley shall be exalted. Lahat ng mga tao na walang pagkalaman sa salita ng Diyos, nung makita nila si John na nagpipreach, behold the Lamb of God, na nandito na, sila ay na-exalt. Sila ay nagkaroon ng spiritual upliftment. Amen. Lahat ng nasa mababa na naghihintay ng prophecy, nung marinig si John, lahat sila ay nagpuri. Tama ba ko? Nag-exalt. Naitaas ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. And every mountain and hill shall be made low. Sino ang example nito? Si Pablo, isang scholar ni Gamaliel, napakamataas. Pero nung dumating yung Holy Ghost, si Pablo, binaba ng Diyos. At dumating yung headstone sa kanya. Hindi pwede pagkaloob yung headstone kung hindi mabasag yung great mountain sa harap ni Pablo. And crook shall be made straight. Sino to? Sa New Testament, kahit sa ngayon, lahat, thank you Pastor Idol, lahat ng madadaya, si Zacchaeus, example, isang madaya na maniningil ng buwis, pero nung makilala niya si Kristo, ibabalik ko ng 4 na bisis yung aking dinaya. Crook shall be made straight. And every rough places, lahat ng magaspang ang kanilang pag-uugali, kailangan silang ibaba. At ang example nito, si Maria Magdalene. At tama ba yun? Maria Magdalena. Tama ba yun? At yung babae sa balon, mayroon silang magaspang na pagkakaunawa, mayroon silang magaspang na kapahayagan, pero nung dumating si Kristo, nagpakumbaba sila. All rough places plain, binagsak sila. Lahat ng mataas, ibinagsak. Lahat ng mababa, itinaas. Mayroon bang tinadas ngayon dito? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And all flesh shall see salvation of God. Tuloy tayo? Okay. Sabi ni Pastor Rodi kanina, makinig kayo at mamaya mayroon question and answer.
Pwede ba, Pastor Rodi, mauna na ako? Yung message ng propeta 1961, paragraph 51 saka 48. Basahin nyo at mayroon pagkakaiba. Basahin nyo lahat patungkol kay Zerubbabel, pero mayroon silang pagkakaiba. Hello? Ay, okay, praise the Lord. So dalawa, yung sabi ng propeta, yung unang Zerubbabel, siya yung magre-restore ng headstone. He had laid the foundation. Hindi yung capstone, kundi yung foundation. Tama ko? Hello? But yung pangalawang Zerubbabel, he had laid with his foundation, future, he shall bring forth the headstone. Next. At sabi ng propeta 1961, tingnan nyo mga kapatid yung last slides, 1960 yata yun. 61. At pagdating sa 1961, November, sabi ng prophet, we need a waiting on God. Sino daw yung hintayin? Ang Diyos. Till the Holy Ghost comes with power and deliverance. Ang sino mang tao hindi pwede magkaroon ng power and deliverance kung wala sa kanya ang Holy Ghost. At kapag nasa kanya yung Holy Ghost, sabi ng prophet, we can take this mountain. Nasaan yung mountain? Sa harap ba ni Zerubbabel? No, sir. Yung great mountain, sabi ng propeta, we can take this great mountain before us. Praise the Lord. Before us. Praise the Lord. Asan yung great mountain? Before us. 1962, sabi ng propeta, what is this ground, this mountain before Zerubbabel? It stand before there, he'll become plain. Sino yung great mountain before us? Sabi ng propeta, kaya nating alisin yung great mountain sa ating harapan. Hallelujah. Sabi sa Mateo 21 verse 21, ang sinumang mayroong pananampalataya, verily, verily, kung pananampalataya kasing laki ng mustasa, we can move this mountain into the sea. Tama ba ako? Amen. Kasi yung Holy Ghost, power and deliverance. Kaya kayo nakaupo dyan kasi yung balakid sa buhay nyo, naalis nyo. Amen. The great mountain before us, sabi ng propeta, ang kaaway niya, yung kanyang sarili. At ang kaaway ko at kaaway niyo rin, walang iba ang inyong sarili. That's the great mountain before us, yung carnality. Whew. Amen. Hallelujah. Napakaswerte natin, kaya natin i-cast out yung great mountain before us. Kaya tayo mananagumpay. Amen. Meron ba nagtagumpay? Amen. Naalis nyo ba yung great mountain? Hallelujah. Lahat ng nagtagumpay pumalakpak sa Panginoon. Mayroon dito naka-highlights, wala kasi si Pastor Pido. Para sa kanya sana yan. Pastor Pido. And 1962, 61, 62, November 5, tapos 1962, March 11, sabi doon, what is this mountain next? What is this mountain before Zerubbabel? Who this stand before there, he'll become plain. Paano natin naalisin yung
natin para maalis ang panglaban ng nobya ni Kristo. Next. Next. Glory. Yung great mountain before kaya nating itap. Ano yung two-edged swords? Word. Ano yung word? Message of the hour. You can tap her to the ground. Yung great mountain, kaya mo pagpira-pirasuhin lahat ng balakid sa buhay mo. Kapag dumating yung Holy Ghost with power and deliverance. Kaya si Brother Tony nandito kasi there is a power and deliverance. Hallelujah. Ano yung great mountain? Tinignan ko yan yung great mountain. Sabi ko, mababala yun sa balakid ko kahapon. Praise the Lord. Kaya nyo na bang i-chop yung great mountain? Amen. Hey! Babae, mananampalataya, ministers, believers, the bride of Christ. What is, ano yung panlaban natin? The word. Amen. Pero yung word na yon, yun ang presence word. Present word sa ating panahon. Yes. Yun lang makakapag-chop ng mountain. Pero yung history word, yung nakalipas sa salita, hindi niya kayang i-chop yung great mountain bukas. Amen. Hebrew 4:12, ano yun? The word is sharper than two-edged swords. Tama. Yun lang naman sabi ng propeta, hindi naman si Brother Tony ang may sabi niyan, kundi yung propeta ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. So bago magpatuloy, lahat ng na-chop yung great mountain, pumalakpak sa Panginoon. Congratulations! Thank you, Lord. Okay na. Praise the Lord. Nakakatimbak sa likod. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hindi na. Next. Balikan na natin ngayon si Zerubbabel. Next. Mayroon na bang nagtagumpay na na-chop na yung mountain sa kanyang harapan? Amen. Mayroon na bang nagtagumpay na chop-chop nyo na yung mountain sa iyong harapan? Amen. Thank you, Lord. So tuloy na tayo kung paano natin makukuha yung headstone na ipinangako ng Diyos. Interesado kayo sa headstone? Yes. Ang sabi kasi dyan, yung great mountain, kapag hindi siya naging plain, hindi siya naging patag, pagbaba ng capstone, hindi siya pwedeng lumapag. Yes. Matitibang, matutuan. Right. Kaya kailangan patagin. Patag na ba? Amen. Then, he shall bring forth headstone thereof with shouting, grace, grace unto it. Next. Okay. Si Brother Branham, before 1963, alam niyo naman aking mga idol pastors, mayroon din si Brother Branham mountain sa kanyang harapan. Hello? Sinuway niya yung kagustuhan ng Diyos. Tama ba ako? Pinagbigyan niya yung kagustuhan ng kanyang biyanan. At ang kapalit, kinuha sa kanya yung asawa at anak. Sabi ni Brother Branham yan pero nung handa na si Brother Branham yung 1963, nung binuksan ang selyo, sabi ni Brother Branham 1964, ano sabi niya? He filled me with the Holy Ghost. Ano yung nandun kay Brother Branham? The Holy Ghost. The Holy Ghost. Ano ba bang imposible kay Brother Branham kung nasa kanya na yung Holy Ghost? Wala. With power and deliverance. Wala. We can do all things through Christ, through Holy Ghost. Amen? Then, si Brother Branham, puno siya ng Holy Ghost. Hindi 99%, hindi rin 101%. Filled with the Holy Ghost, 100%. Nasa kanya yung Holy Ghost. Kung ano yung deity, kung ano yung nature ng Holy Ghost, hindi iniwan kung saan, kundi na doon kay Brother Branham.
natin sa susunod na slides. Sabi ni Brother Branham, I challenge you to believe that Jesus Christ is revealed in the form of the Son of Man and flesh. And flesh. Si Jesus Christ na revealed in the form of the Son of Man being a prophet. Amen. Hello? Being a prophet. Amen. Tama ba kayo? Sabi ni Brother, I challenge you. Nasa akin ang Holy Ghost. Challenge ko kayo na si Kristo in the form of the Son of Man, nasa laman, flesh. Challenge ko kayo na maniwala. Amen. Kaya sabi doon ni Brother Branham, 1965, 64, 65, sabi niya, puno ako ng Holy Ghost. Next, I challenge you to believe na yung Holy Spirit, si Jesus Christ, in the form of the Son of Man, dahil si Brother Branham, siya yung Son of Man, a prophet. Next, Right. tama ko? Right. Nung nandun sa kanya ang Holy Ghost, ano sabi ni Brother Branham? Ano testimony niya? I am not the one that performed these things. Hindi ako yung nakikita niyo na gumagawa ng bagay na ito, kundi yung nasa akin. Jesus Christ, the Holy Ghost, revealed in the form of a Son of Man, a prophet, and I am not the one to perform these things. That happens perfect as they are. I was only a voice to use to say, siya na yung boses na yon. Boses ba ni Brother Branham yan? No, sir. I just surrender myself that He spoke true. Isn't me. Isn't me. It was manifestation of the Son of Man. Nasaan yung Espiritu ng Diyos? Nandoon kay Brother Branham as a prophet, yung ginagawa niyong mga bagay na to, it is manifestation of the Son of Man. 1965. Next. 1965 ulit, November 27. Hindi ako yung mga bagay na yun, sabi ni Brother Branham. Nagpapagamit lang ako. Sana all. Pero say amen. Yes. It is the manifestation of the Son of Man. And that day when the Son of Man, nasa yung Son of Man, nandun si Brother Branham, with His people. Maliwanag? Amen. Magkakaiba yung tatlong yu. Magkakaiba yung tatlong yu. Ano yung tatlong yu? Ano yung tatlong yu? Sabi sa Old Testament, God above us. Us yun, di ba? Pagdating sa New Testament, God with us. Emmanuel, kasama nila ang Diyos with us. Yung with us, tsaka amongst. Synonyms yun. Tama ho? Then yung last you, ano yun? God and us. Palapakan ng Diyos. Yes. Praise the Lord. Hindi kami ba? Sige lang, sige lang. Okay. Thank you, Lord. So, ano yung pagkakaiba ng trio? God above us, history. God with us, history. God in us, reality. Pag-usapan natin ngayon yung reality. Amen? Right. Next. Eto na. Ayaw. 1965. Nagsimula ako 1960. Amen. Ngayon, 65 November 28. Ano ba? Oh, tama. Sabi ng propeta, total malakas naman. Everything.
God's only provided place of worship, 1965, November 28. But now we come to the head, the capstone. Are you with me? Grace, grace, the capstone cry. Mayroong sinisigaw ang headstone sa panahon ito. Nasa headstone na ba tayo? Nasa capstone? Amen. Nasa pinaka-mataas. Ulo. The headstone cry. Ano yung sinisigaw niya? Sabi ng propeta, grace, grace. Yung grace, sabi ng propeta, pass from death and live into the living word of God. Mayroon na ba dito lumipas na mula sa kamatayan? Amen. That's your grace. Yes. And living word of the living God, pinapamuhay niyo yung salita ng Diyos. That's first grace. Amen. The second grace, meron pa kasumpay. Sabi ng propeta, God's only provided plan for His age. Pag sinabi natin the only, meron pa bang iba, Brother Mlo? Wala na. Pag sinabing only, specific. Tangi. Walang insertion. Walang editing. Yes. Kung ano sinabi ng prophet, sumihin, yun na yun. God's only provided plan for His age. Yung tanging plano sa huling panahon. May plano pala ang Diyos Yes. sa kanyang panahon. His sons, plural. Membered body, His sons. Meron ba ako kausap membered body? Amen. His sons. And the word age, meron palang word age. And the word age, quicken. Gising na ba kayo? Hindi gising. Nag-resurrect na ba kayo? John 5:24. Next. Then, subject to every promise in the word. Ito yung pinakamasarap. Nakaupo ka na sa presensya ng Diyos. Alam mo pa yung biyaya. Tama ba ako? Alam mo yung plano sa ating panahon. Then, subject tayo sa bawat pangako ng Diyos. Pagbabako doon na lang. Suspense, pagbabako doon na lang. Then, next, meron pa yan. Meron naman, kung yung headstone, grace, 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 yung Solomon, meron naman pangako sa kanila, prophet, reward. Scripture yan, di ba? Kaya yung naniniwala sa Son of Man, na ginagawa nilang headstone, dahan-dahan tabi. Walang Son of Man na headstone. Search nyo, polio the table. Walang headstone na Son of Man. Ang Son of Man, revealed in the form of the Son of Man. Nung ma-revealed siya, sabi ng propeta, a Son of Man. Kaya yung naniniwala sa Son of Man, okay lang naman yun kasi meron naman silang reward. Hindi naman kuripot ang Diyos. Pero, ano pipiliin nyo? Yung reward, yung seated now in heavenly places. At lumipas na sa kamatayan. Hallelujah. Next, meron pa daw ako oras. Ito na. Then, sabi ng propeta, Patmos Vision, 1965. Hindi tayo gumagamit ng mga quotation na pinulot doon. Hindi naman natin dinidiscredit yun kasi naniwala tayo sa progression. Ang progression, na taon. Tama? Then, yung understanding, progression nga paakyat eh. Pagpa-urong, anong tawag doon? Si Sister Sweet alam eh. Distraction ba yun? Kayo na bahala doon. Basta ang alam ko, progression paakyat eh. The angel who spoke to Zachariah was as much as saying this what you see means. Ito lang ibig sabihin na pinakita kay Zacharias, ang ibig daw sabihin that the church
bukid. At na-accomplish nyo. Bakit? Nasa inyo, nagdidwell yung the Holy Ghost. Praise the Lord. Pwede ba maghilingin ng extension? Sa Ezekiel chapter 4 verse 1 to 12, isa-summarize ko na lang kasi pag-uusapan natin headstone. Sabi diyan kay Ezekiel, si Ezekiel nagkaroon ng vision, dinala siya sa loob ng templo. Basahin nyo na lang sa Old Testament. At unang pinakita kay Zacarias sa verse 1, yung tubig umaagos doon sa pintuan, sa ilalim ng pintuan ng templo ng Diyos. Verse 2, sabi ni Zacarias, sabi ni Ezekiel, dinala ako sa labas at nakita ulit yung tubig na lumabas doon sa pintuan ng templo, sa ilalim ng templo, umaagos siya palabas. Okay? Then, nung nandun na sa labas, sabi ng Espiritu kay Ezekiel, verse 3, yung tubig, pinalakad siya sa tubig, ankle deep. Dito. Pinalakad si Ezekiel sakong. Then muling sumukat ang Diyos, sumukat yung tubig hanggang daw dito sa knee deep pataas. Pagdating sa verse 5, sabi doon ni Ezekiel, tumataas ang tubig, risen, hanggang daw dito sa shoulder. Then, pagkalaunan, sa verse 5, yung tubig, lampas tao na. Kaya sabi ni Ezekiel, enough deep to swim. Hindi ka na pwede lumakad. Pag sakong-sakong, pwede ka lumakad. Pag deep knee, pwede ka lumakad. Pag shoulder, pwede ka pag lumakad kasi hindi ka palitaw. Tama ba yun? Lutaw? Ano sa Tagalog yun? Hindi ka pa. Ayun na yun. Pero sabi doon sa verse 5, yung tubig, lampas tao. Kailangan mo na lumangoy. Hindi ka makalakad. Progression mula sa sakong, sa tuhod, sa shoulder hanggang sa taas. Pinaliwanag ni Brother Branham. Ang message ay ganun din sa tubig. Kapag mataas na, kailangan mo lumangoy. Tama ba ako? Kailangan mo lumangoy. Ang message na to, kailangan mo languyin. Hindi mo pwede asa sa iba. Kailangan mo languyin. Enough deep to swim. At ang sabi ng propeta, panahon si Luther, ang kapahayagan ng Holy Ghost, sakong-sakong lang. Nilalakadan ni Martin Luther. Nang lumabas si Wesley, ang kapahayagan mula tuhod paakyat, kaya pa lumakad ni Wesley. At dumating yung Pentecostal, sabi ng prophet, ang message above shoulder, kaya pa nila maglakad. Pat dumating yung Malakay 4:5-6. Ano yun? Behold, I will send you Elijah. It is enough deep to swim. Malalim. Kaya nagpadala ang Diyos ng propeta. Amos 3:5-7. Revelation 10:7. Di ba? Amos 3:7. The Lord God will do surely nothing except, ano yun? 100% yung grades mo. Taas. Revelation 10:7, ano yun? In the days. 100% yung mga grades nyo. Pero sabi ng propeta, listen saints, yung panahon ng Malakay, dudurugin siya ng Zacarias 4:7, headstone. Amen. Yung message ni Luther, nang dumating si Wesley, dinurog. Yung message ni Wesley, dumating yung Pentecostal, dinurog ng Pentecostal.
Nung dumating yung Malakay 4:5, behold, I will send you prophet. Dinorog yung mga Pentecostal. Tama ba? Pero nung dumating yung headstone, mas mataas sa Malakay 4:5, headstone is Christ. Tama ba yan? Progression ba yan? Congratulations sa lahat ng lumakad mula sa sakong Dinip Head headstone. Let the mind of Christ be in us. At ang sabi sa verse, may oras pa ako? Sabi sa verse 8, yung lahat ng dinaanan ng tubig, verse 8 to 9, yung tubig na umagos sa ilalim ng pintuan ng templo dumaloy sa hangin at dumaloy sa buhangin, dumaloy doon sa dagat. Nakita ni Ezekiel, nagkaroon ng mga buhay. Woo! Glory! Basahin nyo na lang. Sabi doon, yung walang isda, nagkaroon ng isda. Yung mga patay, nung dinaanan ng tubig, nabuhay. Tayo yon, nung dumaan yung Holy Ghost, nabuhay tayo. At sa verse 10, sabi ng prophet, sabi ni Ezekiel, nagtataka siya, dumaan doon sa Dead Sea. Dumaan sa Dead Sea, kaya nga tinawag na Dead Sea, walang buhay sa kanya. Pero sabi ng vision, nagkaroon ng mga buhay. At ang sabi ni Brother Branham, kung susundan nyo, hindi niya maintindihan yung vision na yon. Kasi sabi ni Brother Branham, doon sa dinaanan noon, nagkaroon daw ng isda like a great sea. Magkaroon ng isda na katulad sa dagat, great sea, great fish. Sabi ni Brother Branham, hindi ko maintindihan to. Kasi yung nakita ni Brother Branham sa vision is a rainbow trout na isda. Rainbow trout. Yung rainbow trout, nakakita na ba kayo noon? Rainbow, kaya nga rainbow eh. Ano yun eh, nabubuhay yon, sabi sa, tanong nyo kay Googly. Tanong ko Googly, yung rainbow trout, nahuhuli lang sa pinakamalalim na bahagi ng Mediterranean Sea. Hello? At ang rainbow trout, sabi ni Brother Branham, is a bride. Hindi kayo pwede huliin ng message na sakong-sakong. Hindi kayo pwede mahuli ng mensahe ni Wesley, ni Luther, ng Pentecostal. Hindi na kayo pwede mahuli, kundi ang makakahuli sa inyo, pinakamalalim na mensahe ng Diyos. Pinakamalalim, para sa pinakamalalim na isda. The rainbow trout, the bride. Meron ba akong kausap ng mga rainbow trout ngayon? Hindi na kayo mababackslide sa mensahe na dinaanan nila, tinapaktapakan nila, kundi ang nobya ni Kristo ang makakauli lang sa Kanya, yung pinakamalalim na mensahe sa huling panahon. Verse 11, exemption to the rules. Lubos-lubusin ko na total. Ako yung unang preacher, ako rin ang unang alis. Okay lang sa inyo? Di okay. Sabi na, majority rules. Okay, exemption to the rules.
exemption to the rules. Yung tubig na to, pinakita kay Ezekiel. Lahat ng dinaanan nagkakahimala, nabubuhay, nagkakaroon ng isda, nagresurrect, lahat nabuhay sila. Pero pag verse 11, sabi ni Ezekiel, dumaan siya sa swamp tsaka sa marshes, maburak at mga stagnant na tubig. Marshes sa ibang marshes. Kaya lang, lagay ko na lang marshes kasi parang marites. Exemption to the rule, sabi ng propeta. Yung Holy Ghost, sabi ng propeta, water is type of Holy Ghost. So, di ba sabi niya, and water type of the believers, mga tao, di ba? Pero nakita ni Ezekiel, type of the Holy Ghost. Swamps and marshes. Walang conversion na nangyayari sa kanya. Pero yung tubig na dagat na patay, nagkabuhay ng mga isda. At sa bawat pagitan nagkaroon ng mga all kind of trees. Pero nung dinaanan yung putik, yung stagnant, sabi ni Ezekiel, walang conversion doon. Kaya ang Holy Ghost, brother and sister, hinahayaan na lang sila, sabi sa verse 11, hinahayaan na lang silang maging asin. Mga end-time believer to, na nagkaroon ng involvement, sabi ng propeta, 3 things to watches. First, ano yun? Money. May mga end-time na na-involve sa money. At wala silang confession. Sabi ng vision, hayaan mo na silang maging asin. May mga tao na involved sa babae. May mga na-involved sa yung pangalawa. Lakasan. Babae. Yung lahat na in time na na-involved sa babae na nagkukunwari ngayon ng pinakamagaling. Sabi ng vision, hayaan na lang maging asin. Hindi sila papakialaman ng Holy Ghost. Walang conversion. Iikot at iikot lang sila sa kanilang tinatayuan. Makakapandayan na lang sila. Pero walang conversion. Pangatlo, money. Popularity, woman, money, and popularity. Popularity, pasikatan. Kahit mali, nakapost sa Facebook. Ano yun? Gusto sumikat eh. Mayroon bang headstone na bride? Mayroon bang? Wala. Ang headstone, si Kristo. At yung headstone, nasa nobya ni Kristo. Yung headstone kasi, Holy Ghost yun. Ang nobya, sabi doon, itinipo tayo, Psalm, chapter 1, 1-3, tinipo tayo sa kahoy, hindi ko na babasahin, kaya na magbasa, assignment ko na lang sa inyo. Proverbs, tinipo tayo sa tubig at tinipo tayo isang kahoy. She, like a tree of life. She, the bride. Amen? Basahin nyo na lang. Hahaba ko. Buti wala pang nagtatas ng kamay. Next. Meron ba? Ito na. Okay pa ba ako? 65. Habi doon. The church cannot accomplish anything. Kahit magtambling-tambling, wala na. Maging asin na lang sila. But by the power of the Holy Ghost. Next, sino yung Holy Ghost? Para hindi tayo magkalabuan. Sino yung Holy Ghost? Next. The headstone is the Holy Ghost, Christ. Sino si Kristo? Headstone. Sino si headstone? The Holy Ghost. Sino si Holy Ghost? Christ. Yung nakita ni Zachariah, ang kayang dumurog sa kanya, the headstone, si Kristo.
Next. Nasaan ngayon si Kristo? Nasaan si Kristo ngayon? In the form of the bride. Kaya, reference 1961, headstone is the Holy Ghost. Christ is the Holy Ghost. The Holy Ghost is the headstone. Tama? Sabi ni Brother Branham, when this Holy Spirit that we have become incarnate, nagkaroon siya ng laman sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. That the one that's in your midst now in the form of Holy Ghost. Sino yung Holy Ghost? Si Kristo. Sino yung Holy Ghost? Yung headstone. Tama ba? At yung nasa iyo, nag-incarnate person of Jesus Christ, incarnate to us. Tama ba ako? We will crown Him King of King. Kapag nag-incarnate sa'yo, King of King. Hindi mo hintayin yung millennium nila. Doon daw kasi ika-crown. No! Kapag nag-incarnate ngayon, Him and King and Him of King. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lahat ng nag-incarnate ang Diyos sa atin pumalakpak. Thank you, Lord. Hindi ka madamot. Tuloy pa natin. Next. Next. The headstone is Christ. Then, sino si Kristo? Headstone. Sino yung headstone? The Holy Ghost. Tama? Next slides. Pagibasa. Jesus to be son of David, the very headstone, nag-incarnate sa nobya ni Kristo. The Holy Ghost. Wow. Amen. Hallelujah. Son of David, incarnation. Tama. Jesus Christ, the person, the very, kayo nga magbasa, 1, 2, 3, Jesus Christ, Jesus Christ. the Son of David. The very headstone. Sino yung headstone? Si Kristo. Sino yung person niya? Jesus Christ. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Next. Meron pa. Sino yung headstone? Si Kristo. Sino si Kristo? The Holy Ghost. Sino yung Holy Ghost? The Son of David. The very Son of David. Sino yung Son of David sa panahon na ito? Patmos Vision, 1965. Hear His voice and harden not your heart. Receive your King. Glory. Hallelujah. Ano yon King? Sino yung King? May mababasa pa tayong King. We see God again. Naglalakad si Kristo ngayon. Nag-incarnate sa nobya ni Kristo upang ipagpatuloy ang relasyon sa Diyos. Ano bang relasyon mo sa Diyos? Ikaw ang kanyang nobya at si Kristo ang iyong groom. Kaya sinabi ng quotation, the Son of David, the very headstone, is your King. King of kings, Lord of lords, bridegroom of the Gentile bride. Amen. Thank you, Lord. Isa pa, ang sabi dyan,
The seal of God is the baptism of the Holy Ghost. Sabi doon, mamili ka lang. Deny. The seal of God is the baptism of the Holy Ghost, and mark of Antichrist is to deny. Sino yung denied mo? Holy Ghost. To God be all the glory. Awit tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Awit tayo sa Panginoon. Di ka nagkulang at bigay ko sa ating MC. Praise the Lord. So bago ko bigay kay Pastor Rodi, sabi doon sa binasa natin, lahat tayo entitled sa lahat ng promise of God. Kaya ako nandito kasi sabi doon sa last slides, receive your King. At naniniwala ko, kasi yung mga anak ko, 5 years kami di nagkita, dumating yung Miyerkules, ayaw ko payagan. Kasi dumating siya, 5 years, hindi kami nagkita, tapos iiwan ko siya. At purihin ang Diyos, naniwala lang ako, sabi ko, Lord, kung ikaw ang great headstone, na kaya mo durugin ang great mountain sa oras na to, give me a sign upang makarating ako sa dakong ito at makapiling kayo. Hallelujah! And the King answered my prayer and all our prayers. Kaya nandito ako. At syempre, mayroong nag-attorney sa akin. 5 kami, butuhan. 3 yung anak ko. Bumoto ako, talo pa rin ang isa. Bumoto si Mrs., 3 pa rin majority rule. Pero, rule number 1, do not argue with the mother. Rule number 1 lang yan sa bahay. Sabi ni Mrs., up. Sabi ni Mrs., mga anak, hayaan natin si Papa mag-serve kay Lord. At siguro naman, sabi niya, maging pagpapala siya sa dako roon. Salamat! Thank for the King! Receive your King! Sa aking nagitan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ako noon, ibig mo. Napakaganda po desisyon ni Pastor Tony dahil naranasan ko rin yan, Pastor Tony. Libing ng kapatid ko, linggo. Ano unahin ko? Church o libing? Bicol pa po yun. Inuna ko ang service Sunday, hindi na po ako nakipaglibing. Kapatid ko po yun. Kailangan unahin ko lagi si Lord. Lahat tayo. Amen? Patay, sabi ni Lord, mga patay, hayaan yung makipaglibing yung patay.